They say, life begins at 40s. Here are 10 things you should and you should not do at 40s. Nasa 40s ka na ba? Ikaw ba ay 40 anyos na? Or malapit nang pumasok sa dekadang ito? Well, congratulations! Hindi ito midlife crisis, kundi midlife opportunity. Ang 40s ay isang pivotal decade kung saan mas alam mo na dapat ang gusto mo. Mas sapat na ito, mas sapat ka na sa karanasan, at may chance ka nang i-shape ang remaining half ng buhay mo into something truly remarkable. Pero, para maging smooth at fulfilling ang journey na ito, may mga bagay na dapat mong gawin at mayroon ding dapat iwasan. Kaya naman, niresearch natin at inilista ang 10 importanteng do's and don'ts para sa ating mga Pinoy na nasa 40s o papunta pa lang. Let's dive in. Mga dapat gawin, ito na yung 5 na do's, 5 do's. Number 1, prioritize your health, physical and mental. Bakit? Pagdating sa 40s, hindi na katulad nung 20s na kahit puyat at tambak ang junk food, okay pa rin. Mas nagiging crucial ang regular check-ups, healthy diet, at consistent exercise. It's also important to take care of your mental well-being, manage stress, find time for hobbies, and don't hesitate to seek help if you're feeling overwhelmed. Seryosohin mo ang katawan mo, at lalo na ang isip mo. Hindi ito gastos, investment ito sa sarili mo. Number 2, do. Reevaluate your finances and plan for the future. Bakit? Retirement is no longer a distant dream. It's a looming reality. I-check ang iyong investment, insurance, at emergency funds. Kung may utang, this is the decade to aggressively pay it down. Start thinking about your legacy. Ngayon na ang panahon para i-check ang financial standing mo. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Bahala ka na sa sarili mo. By planning ahead. Number 3, do. Nurture your relationships with family and true friends. Bakit? Pagdating ng 40s, you realize that quality over quantity applies to friendships too. Invest quality time sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo na totoo at nagbibigay ng positive energy. It is also a good time to strengthen your relationship with your spouse or partner. Mag-invest ka sa mga taong talagang mahalaga. Yung mga kaibigan na kasama mo sa hirap at ginhawa at ang pamilya mo na sumusuporta. Remove all the toxic ones. That is why at 40s, even before 40s, it's okay to cut off relationships and say no to toxic people. Yan. Hindi na tayo para pag-usapan pa yung mga taong wala namang ambas sa buhay natin. Kasi it's very important. Alam mo na sa workplace especially, sa akin, relate ako dyan. Ang daming toxic tao sa workplace. Anywhere, maraming toxic. Kaya, iwas-iwasan. I don't want to talk about people, kasi syempre nakaka-stress, di ba? Number 4, do. Keep learning and growing. Bakit? Huwag tumigil matuto. Learn a new skill, take up a new hobby, read more books, or even go back to school. Ako nga kakatapos ko lang ng masteral ko at 40s. Staying curious and open to new knowledge keeps your mind sharp and your life exciting. It also helps you stay relevant in your career. Ang mundo ay nagbabago, kaya dapat ikaw din. Embrace change, at huwag ikulong ang sarili sa dati mong alam. Hindi po pwede na yung alam mo nung bata ka pa na tinuro sa'yo ng mga magulang mong traditional at mga baby boomers, hanggang ngayon na-apply mo pa din, di ba? Nung uso ang pasador, wala nang ganun ngayon, tampon na. Number 5, do. Create a vision for the next 20 to 30 years. Bakit? Hindi ka na bata para walang direksyon. Anong gusto mong mangyari sa career mo? Sa buhay pamilya mo? Sa personal development mo? Start visualizing and then strategizing how to get there. It's never too late to set new, exciting goals. Magplano, isipin mo ano ang gusto mong maging buhay after 10, 20, 30 years. Ngayon na ang panahon para simulan ang pagbuo nito because you are not getting any younger. Tandaan, if you are 40s, halfway ka na ng lifetime mo. Diba? At yung iba nga, hindi na inaabot ang half. Kaya dapat, pahalagahan mo na yung buhay mo. Mga dapat iwasan. What are the 5 don'ts? Number 1, don't neglect your health, physical and mental. Bakit? Huwag mong ipagwalang bahala ang mga minor aches and pains o ang pagtaas ng cholesterol, ang mga sipon at ubo na madalas mong binabaliwala nung bata ka pa ay maaaring maging simula ng mas seryosong problema ngayon. The it will fix itself mentality is dangerous.
Ang katawan mo ay hindi pwedeng i-reset. Tumanda na ang katawang lupa natin. Ingatan at alagaan para hindi ka mag-regret sa huli. Number 2, don't compare yourself to others, especially on social media. Yan na naman. Bakit? Everyone is on their unique journey. Ang nakikita mo sa SOCMED ay highlight reels lang, hindi ang buong pelikula. Di ba? Lalo sa mga pa-main character, syempre, puro highlight reels lang yan. Yun lang yung mga gusto nilang i-flex. Kasi alam naman i-flex nila yung mga problema nila sa buhay. Di ba? So you focus on your progress and blessings. Stop minding them and comparing yourself. It only leads to unnecessary stress and dissatisfaction. Especially if you, every single day, you stalk on these people na you compare yourself to. O tapos maya screenshot mo, tapos nai-stress ka, nag-overthink ka, tapos alam mo na bida-bida yun, so flex naman ng flex. Wala na. Mamamatay ka na sa mental breakdown. Wag na wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Lalo na sa mga feeling perfect kuno sa Facebook or Instagram or sa TikTok or kahit saan. Your timeline is your own timeline. And they have their own timeline. Tandaan mo yan. So stop comparing yourself to others. Number 3, don't ignore your financial planning. Bakit? Ang pagiging financially literate sa 40s ay isang malaking red flag. Illiterate. Financially illiterate. Sa 40s ay isang malaking red flag. Hindi ka na pwedeng umasa sa parents mo. At lalo na, hindi ka na pwedeng idaan sa bahala na. Debt or utang, no savings, no retirement plan. This is the last decade you can powerfully course correct. Tandaan mo yan. Face your financial reality. Kung may utang, harapin. Kung walang ipon, simulan. Huwag kang maging pabaya sa kaperahan mo. Kasi ikaw din ang masasuffer in the long run. Ilan na bang nag-retire kahit na sa gobyerno na nag-aantay ng pension ang namatay due to health problems before they even reach the pension years nila? Marami na. And I am a testimony to that kasi I'm a witness. Dahil yung mama ko is a teacher and marami na siyang mga colleagues na namatay bago pa man marating yung 65. Kung saan, i-reap na nila yung fruits ng kanilang labor as teachers for so long decades. Very sad, but true. Number 4, don't stop learning and being open to change. Bakit? Ang mundo ay patuloy na nag-e-evolve. New technologies, new ideas, new ways of doing things. Being resistant to change is thinking old ways are best. Traditional can make you stagnant in your career and disconnected from the world around you. Kailangan maging relevant ka sa mundo kasi buhay ka pa, di ba? Yan ang one thing na permanent sa mundo, change. So you have to adapt to change. Huwag kang maging tech-resistant o change-resistant. Embrace new things para hindi ka maiwanan ng panahon. O sinabihan ka na, hayaan mo na yan, napag-iwanan na yan. Tapos, inunahan ka na ng mga mas bata sa'yo kasi nasa kanila yung pangarap. At ikaw nawalan ka na ng pangarap. Di ba? Number 4. Number 5, don't dwell on past regrets. Bakit? We all have what ifs and I should haves. That's very common. But living in the past only robs you of your present and future. Well, there is something about the past. Past na yon. So kalimutan na. Move on. Move ahead. Move forward. Diba? Hindi po pwedeng makulong ka sa past. Learn from your mistakes. Forgive yourself. And move forward. Your 40s is about building on what you've learned, not drowning in what you could have been. Tapos na ang nakaraan. Wala ka nang magagawa. Matuto sa mga mali at mag-focus sa kung ano ang pwede mong gawin sa ngayon para mas maging maganda ang bukas. Okay. Ang 40s ay hindi pagtatapos. It is not the end, kundi it's a beautiful beginning. Perfect. Kaya nga, sabi nila, now it makes sense, life begins at 40s. Now you know, isa itong beautiful beginning. Ito ang panahon para maging mas matatag, mas matalino, at mas masaya. Embrace it with open arms, a clear mind, and a grateful heart. Kung gusto mo pang humaba ang discussions natin sa mga ganitong topics about making the most of your life, handling your finances, and achieving personal growth, subscribe ka na sa channel ko, Teacher Timmy Talks, kung saan pag-uusapan natin ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-angat sa buhay, hindi sa mga ibang tao at sa kaperahan. Here, I'm teaching about financial literacy, real estate investing, and anything about life goals. Okay, i-click mo na yan, yung subscribe button na yan, at marami pa tayong pag-uusapan para sa mas magandang future mo. And this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice, so always choose to be happy. Bye everyone. Have a good day.